kaalaman pa dito, baka ako po hindi ninyo lubos na kilala. I introducing myself, I Alma Sugabo Bidad from Siniluan, Laguna. May ang tatalakayin po ngayon, pangwalong patutuo kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Okay. Ito po ay ginawa ito ng isang talinghaga ni Juan at ipinakita ang hayop na mayroong 10 sungay o hari ayon sa mabasa. Bakibasa? Apokalipsis 12. Yes. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian, datapuat magsisitanggap sila ng pamahalaang paghahari sa isang oras na kasama ang hayop. Ayon po sa nakasulat sa banal na kasulatan, uulitin ko po. Ang 10 sungay o hari na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa magsisitanggap sa kanyang kapahamalaan. Dapat tuwat magsisitanggap sa kanyang kapahamalaan at paghahari sa loob ng isang oras kasama ng hayop. Ngayon, ang tanong, kung ilan minuto sa napapaloob ng isang oras para sa atin? 6:24. 60 minutes. Okay. So, mayroon tayong 60 minutes. Now, kung ating hatiin sa 10, meron tayong sagot na 6 minutes. Ang tanong, meron kayang papayag na maghahari sa loob ng 6 minutes? Pero kung wala na. Ipagpalagay natin sa isang halimbawa. Si Haring Angkaha, siya ang naging nanalo na maging provincial leader ng Batangas. Tapos, pag siya nanalo, uupo lang siya ng 6 minutes. Papayag ka? Mismo ang ating barangay captain dito sa St. Anthony, sa tagal nilang nangangambas, bilad ng init at ulan, sakripisyo para siyang manalo. Pero pag siya manalo, uupo lang ng 6 minutes. Ito pa kaya ang hari sa mga hari? Sa buong mundo maging hari, uupo ng 6 minutes? Hindi pa manginit ang puwet sa pag-inupo. Umabot na sila sa 6 minutes. Kukuha na naman ako ng ibang pangulo. Sasabihin ko, ikaw hari, maghari ka sa 6 na minutos. Wala talagang papaya. Para malaman natin, hahanapin natin ang sukat o plano ng Diyos para malaman natin ang 10 sungay o hari maghahari sa loob ng 1 oras. Pakibasa. 2 Pedro 3:8. Datapuat huwag niyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw.
sabi sa banal na tatwa. Ano, huwag niyong kalimutan ng 1,000 taon sa tao ay katulad ng isang araw ng Diyos. So, ang tanong, kung ilang mga araw sa loob ng isang taon? 365. Very good. So, meron tayong 365. Wala ba itong labis? Meron. 1/4? 1/4, 1/6 mo na. 1/4? 6 hours. Ayun. 1/4, 1/6. So, ipagpalagay natin sa isang halimbawa. So, 2021, ang mga araw sa loob ng isang taon ay 365, 1/4, and 6 hours. 2022, ganun din, 365, 1/4, 6 hours. 2023, 365, 1/4, 6 hours. 2024, 365, 1/4, 6 hours. Now, bibilangin natin. 6 plus 6 12, plus 6 18, plus 6. 24. Very good, 24. 24 hour. Exercise yan. So, ika-cancel natin ang 4. So, remain is 1. So, 1 day equivalent 24 hours. Okay. So, sa 2024, nakabuo tayo ng isang araw which is 24 hours. Idagdag natin sa 2024, 366 na. Na siyang tinatawag na Leap year. leap year. Which is called 29 days. February 29. 29. So, tuwing 4 na taon, meron tayong February 29, which is called leap years. Leap year. Kada 4 na taon. Okay. Now, ang 365 days, i-times natin. So, 1,000. Plus 1,000 times. Times. So, 365,000. Okay? So, 365,000. Now, hindi ito kasama sa mga araw sa loob ng February 29, leap years. Hindi kasama yung 365,000. So, alamin natin kung ilang mga araw sa February 29, which is called leap years. Okay. So, ang gagawin natin, 1,000, i-divide natin sa 4. So, meron tayong 2. 2 times 4, 8. 10 minus 8, 2. Bring down 0. 20
20, divide natin sa 4, 5. 5 times 4, 20. So, bring down 0. 0, divide sa 4, I did 0. 0 times 4, 0. Okay. So, i-plus natin ang 250. 0, 5, 2, 5, 6. So, the answer, 365,250. Ganito karami ang mga araw sa tao sa isang araw ng Diyos. Iyong 365,250. Ngayon, alamin natin kung ilang mga taon maghari ang 10 sungay o hari. So, ang 365,250 i-divide natin sa mga araw sa loob ng isang taon. So, mayroong 365. So, mayroon tayong... Mali ka dyan. 24 pa yan. 24 lang kasi. Okay. Sorry. Ang araw na So, eh. Oras ang 24. So, alamin natin ang mga isang oras sa hari. So, to digit, 1. 1 times 24, 24. So, meron tayong 2, 1, bring down 5. 125, i-divide natin sa 24, 5. 5 times 4, 5 times 2, 10 plus 2, 12. Meron tayong answer 5. Bring down 2. 52, i-divide natin sa 24, 2. 2 times 4, 8. 2 times 2, 4. So, 12 ay 2 minus 8 cannot be. So, we will borrow 10 from 5 to make it 12. 12 minus 8, 4. So, no more. 5, 4. Bring down 5. 45 divided by 24 is 1. 1 times 24, 24. So, 5 minus 4, 1. 4 minus 2, 2. Bring down 0. So, 210. I-divide natin sa 24, 8. 8 times 4, talino sa mga estudyante. 32. Carry 3. 8 times 2, 16 plus 3, 19. Very good. Napakatalino yung aking kasama dito, banda. So, 0 cannot be. So, hiram tayo na from 10 from 1 to make 8. 10. 10 minus 2, 8. 0. So, hiram tayo dito ng 10 to make it 10. 10 minus 9, 1. So, the answer, 15,218 and the remainder of 18. Now, ang 18 po ay lagpas na ito sa kalahating araw. Pwede na ito i-round off 1. Ay, bakit lumagpas ako? So, ang 8 magiging 9. So, ang
answer is 15,219. So, ganito karami ang mga araw sa mga tao sa oras ni Diyos. Okay. Now, ang 15,219, alamin natin kung ilang taon naghahari ang 10 sungay o hari. Okay? So, $15,219 i-divide natin sa mga araw sa loob ng isang taon. Ilan mga kapatid? 365. So, magiging 4 days. So, mayroong sagot na 4. 4 times 5. 20. 4 times 6. 24. Plus 2. 26. 2. 4 times 3. 12. Plus 2. 14. So, subtract natin. Mayroong 1. Cannot be. Hiram na naman tayo ng 10 from 5 to make it 12. 12 minus 6. 6. So, become 4. Bring down 9. Ang 619, i-divide natin sa 365, 1. 1 times 625, 365. So, 9 minus 5, 4. Hiram tayo ng 10 from 6 to make it 11. 11 minus 6, 5. So, 6 become 5. 5 minus 3, 2. The answer, 41 years and the remainder of 254 days. Now, yung hahanapin natin ngayon, pare, wala nang nandyan mo, natatakip na. Uy, nandyan lang sa ano mo. Yan. Inanon mo sa ano, sa... Dito, yun po ang hahanapin natin kung ilang buwan maghahari ang 10 hari. So, i-divide natin ito. 2,054, 254, divide natin sa mga araw sa loob ng isang buwan. So, kunin natin ang regular months, 30. So, 254 divided by 30, 8. 8 times 0, 0. 8 times 3, 24. 4 and 1. So, the answer is 41 years. 41 years, it means in 14 days. So, ang 10 sungay o hari ay maghari sa loob ng isang oras kasama ng hayop. 41 years, it means and 14 days. Now, sanina narinig ko ng Pilipinas ay bagong Jerusalem. So, titingnan natin ang history sa Pilipinas kung mayroon ba siyang hari na 10. Nga naghari ang 10 sa 41 years, it means and 14 days. Titingnan natin ang history sa Pilipinas. Kapag ito'y makita natin na ito talaga ang Pilipinas, ito na nga ang pinahanap ng Diyos na sa huling mga araw,
Dito itatayo ang maputing trono sa kaharian ng Diyos at magiging ecclesiastical capital of the world and magiging richest to all of the world. Sakop lahat. Kung siya ang nakatugma dito. Ayon sa kasulatan at sa history. Okay, now, alamin natin. 1973, 35, November 15. Sino ang naging ulo sa Pilipinas? Oh, very good ka mo. Si Quezon. At tinapos dito sa 1973, December 31. Marcos. So, i-add natin. I subtract. So, 16. Tapos, 1. I-subtract natin 38. So, the answer is 38 years, 1 month, and 16 days. Tugma ba? Sa nakasulat sa banal na kasulatan? Tugma ba? Ayon sa kasulatan, uulitin ko, ang 10 sungay o hari ay maghahari sa 41 years, 8 months, and 14 days. Tugma ba? Kulang. Kulang. Tama? So, huwag naman munang maglupay-pay. Alamin muna natin kung ilan ang Pangulo na naghari sa 1935, November 15, hanggang 1973, December 31. Okay. Now, uulitin ko po. Sino ang naging ulo sa 1935, November 15? Lagyan mo na siyam lang sila. Sino? Si Quezon. Yes. Now, pagdating ang panahon na merong digmaan sa Pilipinas, bumakwit si Quezon doon sa Amerika at kasama sa kanyang vice presidente na si Osmeña. Si Osmeña. Bumakwit sila doon eh. Halos lahat ang mga tao dito sa Pilipinas ay may nakatirang Hapon. Kaya, itinuro ang puppet government na si Laurel. 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 Tinanggap niya ang naging pangulo na puppet government para alang-alang sa mga Pilipino. Habang si Quezon doon sa Amerika nagpapatuloy sa kanyang gawain. Habang si Laurel dito sa Pilipinas. Now, in 1944, August 1. Namatay! Sumubra. Wala sa margin. Nagkasakit si Quezon doon sa Amerika. Okay. Tapos nagkasakit siya at namatay. Automatically, naging presidente si Osmeña. Osmeña. 1944, August 3. Tinanggap ni Osmeña. Siya ng ulo sa Philippines. Bakit 11 yan? November 8. 8 yan. Hindi, yung dyan sa Ugos. Ay, repeat yan, 1944. Huwag mo i-ano kasi kahit sinong Ay, sige, titingnan yan, marunong 11. kayo eh. Mamaya Ay, na. So, kasamang palit namatay ito siya. Nagiging kapalit. Si Osmeña. Kala nga 11. Ngayon, and 1944, o yun o. 1944, October 20. Liit lang yan, Haitin. October 24, October 20. Ayaw mo na. Tinanggap na ni Osmeña siya na ang ulo sa Pilipinas. Dagdagan natin ng 5. November, October. October
1944, si Osmeña ay binigyan ng karangalan na siya na talaga ang ulo o presidente sa bansang Pilipinas. Ngayon, tapos mayroon siyang kasama, yung pagbalik ni Osmeña, mayroon siyang kasama dito pagpunta ng Pilipinas. Sino ang kanyang kasama? Douglas. Douglas. MacArthur. So, hindi na. Oh, si Douglas, MacArthur ang kasama niya. Kasi, pagkatapos ng digmaan, sinabi at nangako si Douglas, I shall return. Douglas MacArthur. Kaya bumalik siya. Kasama ni Osmeña. Okay? So, nag-eleksyon naman si Rojas laban ni Rojas. Laban ni Quirino. sumagot na nga, sinulat ko na eh. So, natalo ito. Naging pangulo ito. So, mayroon namang eleksyon na sumunod. Quirino laban Magsaysay. Natalo ito, nanalo si Magsaysay. So, eleksyon na naman, laban Namatay si Magsaysay. si dyan. Garcia. Hindi, Magsaysay. Namatay dyan. Namatay si Magsaysay. Ayun Yeah, na, shortcut na yan. So, basta wala ka siya. Namatay siya. So, natalo siya. May police si si Basta, Garcia. pag natalo, ay patay na yun. Magsaysay at si Garcia. Natalo ito, naging ulo si Garcia. Hoy, tayo dito, di ba makalimutan yun? Tumitingin ito sa mga tao. So, lalo na pag di mamaster, kasi nagre-review, ay naku, natapos talaga ako sa inyo. So, Magsaysay at si Garcia. So, Garcia, laban? Makapagal. Makapagal, talo ito. Makapagal! Marcos. So, ito po sila'y nagiging ulo, isa, President. laban sa isa, sunod-sunod itong nagiging ulo. So, bibilangin natin kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
5, 6, 7, 8, 9. So, 9 lang sila. So, in 1935 hanggang 1973, 9 lang silang naging hari o pangulo sa Pilipinas. Kulang. So, hindi tugma. Tama ba? Tama. Hindi tugma. So, mayroong isa na idadagdag para magiging tugma ang dalawa. Sino? Very good. Dagdag natin si Aguinaldo. So, ito po ay 10 na Pangulo. Ibig sabihin, tugma na ang nakasulat sa banal na kasulatan na 10 sungay o maghari sa loob ng 1 oras, 41 years and 10. Pero, kulang pa. Dahil ang pinagharian sa 1935, November 15, President Quezon hanggang Marcos, 38 years, 1 month, and 16 days. Kulang. So, ilan ba ang term ni Aguinaldo? Ilan ang term? Hindi namin alam eh. Okay? So, meron siyang natapos 2 years, 9 months, and 19 days. So, i-add natin. Tulad add. So, 16 plus 19, 35. very good. 35. So, 1 plus 9, 10. 38 plus 2, 40. So, mayroong 40 years, 10 months, and 35. Now, lagpas ito ng isang buwan. Ito po ay January. So, kunin natin ang 31 days. Anong January? January. January yun. Hindi, October yan. Kasi 10.
Saan ka nag-ano Basta. dyan? Yan, October yan. October yan, October hindi. 35. Nasa gitna eh. So, 31, i-minus natin sa 35, mayroong 4. Dagdag natin ang isa, 11 months and 4 days. Ulang. Tugma ba? Tama. Tama ba? Tama. Kulang. Kulang pa rin. Living for this. Tama ba siya sa nakasulat sa banal Tama ang kasulatan? pangkat. 41 years, 8 months, and 14 days. Samantala, nag-ari ang nahin si Quezon at si Marcos ay hanggang Quirino, 40 years, 11 months, and 4 days. Kulang. Anong ginawa ng Panginoong Diyos? Para ito'y mainsakto na matugma ang banal na kasulatan na 10 sungay o hari, mga hari sa loob ng isang oras, 41 years, 8 months, and 14 days. Anong ginawa ni President Marcos para hindi sinasisi? Ginawa ni Presidente Marcos ang referendum. Ang meaning sa referendum na makadagdag siya ng taon, buwan, at araw na mainsakto ang banal na kasulatan, matugma na 10 sungay o hari maghahari sa 41 years, 8 months, and 14 days. So, to be continue, kung sino mag-continue, yun po ang sagot pang 9 na patuto. Sino ang mag